Pero sumuko na lahat, pero ako hindi ako susuko. Yan ang sasabihin ko, Mayor Vico. Yan, kamusta mga tol? So ito, balik Singapore na naman tayo ngayon. And lakad-lakad tayo ngayong gabi. Napakaganda ng tanawin dito pag gantong oras. Yung ganda oh. May pailaw yung bridge. Oh, ganda rito. Tayo pupunta sa may Marina Bay Sands ngayon, tsaka dun sa loob ng mall para makita nyo rin yung loob nung The Shops. Yun yung mall dun sa ibaba nung Marina Bay Sands. Yan, lalakad lang tayo mga 10 to 15 minutes pa mula dito. Tapos mamaya guys, meron akong hamon dito kay Mayor Vico Sotto ng Pasig City. Gusto ko kumalat tong video na to, pakishare nyo. Once na marinig nyo yung hamon ko, i-share nyo yung video at saka sana makarating sa kanya. Kita nyo yan mga tolo, isang mahabang street yan, tabi-tabi, puno-puno ng mga bar and resto. Tapos dito sa side na to yan, may mga nagja-jogging, may mga nag-exercise, iba tumatambay. Wala, relax lang. Yan, ito na ang Marina Bay Sands. Maganda mga to na may fountain show. Yan, kung naririnig nyo yung music, ang ganda, parang orange yung LED theme mo yan, yung lights. Guys, tingin lang tayo dito ng salamin kasi yung shades ko nawala ko. Tingin tayo, ang dami mga ganda. Ito mga pambabae. Tayo sa kabila. Mga panlalaki ito, sunglasses, mga tulo. Yun o. Ito na guys, nabili na natin ayos. And meron na ulit akong sunglasses kasi pagbalik natin dun sa Malaysia mainit, kaya kailangan natin yan. Punta tayo dito sa may yung parang mukha siyang Venice, yung may indoor river tas may bangka. Doon ko sasabihin yung hamon ko dito kay Mayor Vico Sotto. Yan, abangan nyo lang guys, huwag kayo masyado excited. Dami mga magandang bilihin dito, pero maganda rin ang presyo. Yan ang sinasabi ko. Ayan o, Armani sa taas meron pa guys, yung gitna. Kaya lang may fountain dito pagka maaga-aga eh. Ayan o, yung bubuhos mula sa taas. Kaya lang sarado na kasi 10 PM na. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo, yung indoor river. Yung makikita kayo dyan yung mga gondola, yung parang bangka siya. Dito hindi nila pinapalabas yung mga tao pag sarado na yung mall. Dun sa Europe nung nandun ako, nakita ko nung closing na yung mall, yung mga gwardiya sinasabihin yung mga tao, kulang na lang sabihin na lumayas na kayo. Dito mabait kasi yung mga tao, disiplinado. So, alam nila na close na, maya maya lalabas na lahat yung mga yan. Ganda dito. Mga mahilig sa fashion dyan, marami kayong mabibili dito. Ganda rin mag picture dito. Yan, pag may mga ka-date kayo, dalhin nyo dito sa Singapore para sagutin kayo. Kailangan lang mga gastos nyo dito. Pero mag-enjoy kayo dito guys, kasi nga kid friendly dito. Kung pamilya kayo, ayan o, pwede sumakay mga bata dyan. Tapos kung solo kayo, pwede rin mag-enjoy din kayo dito. Nung unang punta ko ng Singapore, mag-isa lang ako. Ayan, nasiyahan ako. Maraming mga attractions naman dito na unique. A few minutes later. Nakyat tayo dito guys. Dito tayo maghamon sa gitna. Ayan. Ayan, Mayor Vico Sotto. Mayor Vico ng Pasig City. Ito na, sasabihin ko na kung ano ang gusto kong hamon sa'yo. Hindi naman tayo naghamon ng away dito, suntukan, hindi naman.
Pero ito gusto kong hamunin kita para sa kabutihan din ng mga tao, ng mga mamamayang Pilipino. Kasama na dyan ang mga constituents mo sa Pasig, mga kalugar ko sa Makati, at sa lahat na ng Filipino people, no? Kaya ito sasabihin ko na kasi alam mo, hanga ako sa'yo bilang isang leader, isang public servant, matatawag kitang ganyan. Awardee ka for good governance, alam natin yan. At kailangan malaman na lahat yan dahil syempre achievement yan, hindi natin may tatanggi. Pero meron lang akong mga constructive criticism na sasabihin sa'yo, o yung mga maliliit na parang kapintasan, pero hindi para i-down ka, kundi para ma-motivate ka pa na lalong pag-igihan ng trabaho mo for the betterment of our country and for the people, no? Syempre, unahin ko na dyan, upunahin kita dahil magaling ka. Ang laki ng natipid mo sa Pasig City Hall, kaya yan, naalis ang korupsyon. 1 billion ba yon yung natipid mo per year, tapos yung ginamit mo yung naipon para makapagpatayo ng bagong City Hall, which is a big achievement, hindi natin may pagkakaila. Pero eto na yung pero, Mayor Vico, ha? Hindi naman tayo lahat complete fighter kumbaga, di ba? Sa MMA hindi naman tayo magaling o expert lahat sa lahat ng larangan, Muay Thai, boxing, sa ground, jiu-jitsu. Kumbaga kinukumpara ko no, bilang isang leader tsaka yung MMA fighter, ganun ko hinahalin tulad. Pero ito, ikaw, magaling ka sa good governance nga, di ba? So, ibig sabihin, honest ka na leader. Maganda yun. Malaking bagay yan. Pero may mga kulang napapansin ko yung stance mo against illegal drugs. Alam mo, dapat mong unahin din yan. Hindi dapat pabayaan yan sa opinion ko kasi kapag meron droga, example na lang dahil nandito ako sa Singapore ngayon, ito nga ang paborito kong bansa, tumira akong 2 taon dito Ako hindi pa ako nakatikim ng droga at wala akong balak tumikim ng illegal na droga. At kaya dito pinili ko sa Singapore kasi alam ko na may death sentence dito. At yun ang gusto kong bansa dahil dati pa doon pala sa Makati, kilalang kilala na ako na talaga lumalaban. Ako lang totoong lumalaban sa droga doon. Yung mga iba, mga peke-peke lang, mga papalakas lang sa PDP laban yung iba. Pero ako talaga, yan ang nilabanan ko noon. Anomalya, mga korap na politiko. Politiko nga kung tinatawag ko Tsaka dito sa Singapore, tulad kanina nung naglanding ang aeroplano, ina-announce dun pa lang sa loob ng airplane bago maglanding na kung may dala-dala kayong drugs, illegal drugs, syempre, patalim o bala ng baril, sabihin nyo na dyan sa declaration ng customs. Pero kung may illegal kang droga, i-declare mo, di ba? Magdadala ka ba kung di ka ba naman nahingot, di ba? Sinabi nila dun sa loob ng airplane na may death sentence sa Singapore for carrying illegal drugs. So, yung mga tao, papunta pa lang dito sa Singapore, wala na, takot na agad. Di ba? Sa atin, wala. Napakababa ng standards natin sa pagsugpo sa illegal na droga. Kaya yung iba tuloy, napipintasan ng Duterte administration na maliliit na tao yung napapatay, ganyan. Although, hindi naman talaga kasalanan ng presidente yan kasi kumbaga may collateral damage tayong tinatawag yung kumbaga hindi natin kontrolado sa isang gera, all out war. May mga ilan lang pero napakakunti lang ng mga yon kumpara sa mga buhay na nasisira, mga babaeng nare-rape, mga pamilyang nasisira, buhay na napapariwara. Kaya yung mga tao na yan alam mo dapat maging mas malalim sila mag-isip, yun lang masasabi ko. Pero mabalik sa'yo, Mayor Vico, ito nga yung sabi ko nga, medyo kulang ka sa stance mo. Dapat medyo tigas-tigasan mo, lalaking banat para sa anti-illegal drugs, diba? Kasi importante yan kahit na anong ganda ng City Hall, kahit na anong anti-corruption measures mo, kung may droga pa rin na umaaligid sa munisipyo o sa syudad mo, wala, sira pa rin ang buhay ng mga kabataan. Number 1, domino effect yan. Kabataan, pamilya, kahit sa mga seniors na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, apektado sila lahat. Maniwala ka, Mayor Vico. At saka pangalawa, napapansin ko na ikaw
ang galing-galing ng performance mo dyan sa nasasakupan mo dyan sa Pasig. Pero napapansin ko na kulang ka sa pangingialam eh. Si Benji Magalong, mayor ng Baguio yan, pinakialaman niya yung mga taong gobyerno kahit hindi niya kalugar sa Baguio. Yung mga overpriced na mga ilaw sa kalsada, ini-expose niya, nagiging whistleblower siya kumbaga. Eh ikaw Mayor Vico, laki ng potensyal mo, sa totoo lang, napakalaki ng potensyal mo. Hinahangaan nga kita eh, ako bira lang ako humanga sa mga tao eh. Bilang na bilang lang. Pero alam mo, medyo kulang eh, nakukulangan ako eh, kasi yung dapat pakialaman mo din yung mga nearby cities sa'yo, Makati, Taguig, Pateros, na maging transparent din sila. Lalo na unahin mo sana yung Makati, kasi yung demonyo ng Makating ng api sa akin, dinama yung bata kong anak, ginipit kami. Ayan, alam nyo naman na talagang tagapagpalakad pa ng droga yan sa syudad ng Makati. Kaya Mayor Vico, mga nakabakod dyan sa iyo eh, kung tutuusin eh. Dapat pakikialaman mo din ang anomalya dun sa mga ibang city government, kasi kulang yung pagsiset mo na example eh. Oo, nagsiset ka nga ng example, pero paano kung ayaw talaga nilang gayahin? Kung talagang makakapal ang mukha nila, matitigas sila, oh, bali wala yung pagset mo na example. Ay lalabas lang sa kanan tenga nila yan kung maririnig ka nila na ganyan ka, very transparent. Bali wala sa kanila lang. So dapat bigyan mo sila ng leksyon. Magtawag ka sa mga Gen Z at Millennials na mga fan base mo, no, na makisama sila. Ako ini-starteran ko na nga yan sa video ko kagabi. Kaya lang hindi naman ako kasing big name mo, para lang akong nobody kumpara sa'yo. Pero ito, hindi ako sumusuko. Sumuko na lahat, mga kamag-anak ko, mga taong kilala ko sa pag-asa nila sa Pilipinas. Huwag ko na daw itong gagawin. Wala daw akong mapupulot sa ganitong mga video yung ginagawa ko. Pero sumuko na lahat. Pero ako, hindi ako susuko. Yan ang sasabihin ko, Mayor Vico. Kasi ako talaga, parehas tayo eh. Parehas tayong may pagmamahal sa bayan eh, na hindi mababayaran ng kahit anong salapi. Priceless. May mga ganyan tao talaga eh. Hindi natin yan may tatanggi dahil ako eh, itong nararamdaman ko eh, di ba? At sure ako ganun ka din. So, yan dalawang yan, yung una yung sa illegal na droga, tapos pangalawa yung dapat medyo makialam ka din sa iba para at least mapabilis yung progreso ng Pilipinas. Yung iba kasi sinasabi na may potential kang tumakbo sa national na eleksyon. Totoo naman, may potential ka, nakikita ko rin. Pero hintayin mo pa ba yung mga susunod na mga eleksyon na maging qualified ka sa edad para kumilos ka talaga, na yung kumbaga yung maapektuhan mo yung mga nearby cities dyan sa Pasig? Matagal pa yun, 3 years, 6 years from now. Alam mo, hindi tayo kikilos ngayon, Mayor Vico, at saka sa lahat ng nanonood nito. Sabi ko nga sa video ko kagabi, 30 to 40 years sa abutin ang Pilipinas para makasabay dito sa Singapore. Given the fact na sobrang good governance na ng leader nun 30 to 40 years. Pero kung ang tao tutulong, makikisama, makikikooperate sa gobyerno, tulad ng mga citizens dito sa Singapore, kaya yan within 5 to 10 years. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga tol. So sana mamulat na kayo, paulit-ulit ko sinasabi, hindi ako magsasawa hanggat may boses ako. Nabigay ng Panginoon, hanggat buhay ako, hanggat nagagamit ko itong pangalawang buhay na binigay sa akin ng Panginoon, nandito rin sa Singapore ko na-receive. 2 years akong tumira dito, more or less. At hindi, naniniwala ako na nalayo ako ng pamilya ko. Mabigat. Namimiss ko sila na 2 years nandito ako. May halong sakripisyo na kahit papano, yun, nakilala ko si Lord. Pero ayan, yung mga trials yung nandito ko, yung kabigatan, pagkamiss ko sa mga mahal ko sa buhay. Alam ko may meaning na lahat nanto eh. Pigilan mga ako ng mga magulang kong gumawa ng ganito. Wala daw akong kapararakan itong ginagawa ko. Naniniwala ko deep down inside na itong pinaggagawa kong to, itong boses na ginagamit ko para makapag-mensahe sa inyo mga tol, sa mga kino-call out kong mga politiko. Alam ko, hindi man ngayon pero someday magiging markado rin to eh.
at maririnig tayo ng mga karamihan, majority. Maraming magpa-follow sa atin, maraming maniniwala sa atin. Sa ngayon, tanggap ko yan. Sige, palipasin nyo lang, ganyan. Pero sana din ma-realize nyo yung sinasabi ko. Kasi factual naman ako pag nagsasalita, mga tol. At negosyante ako, mahilig ako mag-rely sa data. Hindi sa mga dreams, yung mga imaginations o yung mga panaginip. Hindi ganun. Nagre-rely ako sa data, sa statistics, at sa mga totoong nangyayari sa paligid. History, yan, isa pa yan. Nagre-rely ako dyan. So, combine natin yan lahat. Itong kaalaman ko sa pagnenegosyo, expert ako sa pera, yan nga pinagmamalaki ko sa pamilya ko Expert ako dyan sa pagpapalaki ng pera, investments, paghabol ng deadline, alam ng pamilya ko yan. Nagkaroon na ako ng malalaking loan, more than 1 million. Wala akong trabaho, nagkaipit-ipit ako, nagka-problema yung buy and sell ko noon na business sa kotse. In a matter of months, maaga pa sa napag-usapan namin ng financing company, nabayaran ko agad. Nagulat sila lahat, nagulantang sila kung saan ko nakuha yung pambayad, anong pinaggagawa ko. Siyempre walang illegal kahit isa, pero through hard work, strategy, critical thinking, siyempre hindi mawawala. Tinulungan tayo ng Diyos, kaya natin nalagpasan yung mga ganyan. Makakapag-ambag ako sa bayan natin, mga tol. At siyempre sa'yo, Mayor Vico, gusto mo na mga gantong klaseng tao tulad ko na makakapag-ambag. Andito ako anytime, anywhere. Pwede tayong magkita kahit saang bansa. Pwede mo kong tawagan anytime. I'm at your service. Hindi para sa'yo, kundi para sa Filipino people. So yan, mga tol, sana nagustuhan niyo yung vlog natin para sa ngayong gabi. At hanggang dito muna tayo. So hanggang sa muli, ang inyong nag-iisang tigasin ng Cavite, Win Andrada.